Hi mga ka-VAs! For today's video, i-share ko nga sa inyo ang aming quick getaway ng family ko sa Tagaytay. Ayan, so nakita nyo naman ang ganda ng view. So, nag-lunch muna kami, and then sightseeing ng konti, and then after namin kumain, dumiretso na kami at nag-check-in sa nabook namin na staycation na binook namin through Airbnb, and ito ay sa Cityland Tagaytay Prime Residences. Ayan. Nandito kami sa likod kasi dito kami magpa-park sa basement parking. By the way, galing kami ng Tagaytay Santa Rosa Highway, and makikita nyo doon na mismo sa gilid lang yung Cityland Tagaytay Prime Residences. Pero yung entrance doon, hindi kayo doon papasok. So, ituturo kayo ng guard, which is yung nangyari sa amin. Dinirect kami ni guard dito sa likod kasi dito yung entrance papasok sa basement parking. And then, so, sa likod nga po ito, no? So, doon naman sa rate, as of this recording, kapag weekends, 100 for multiple entry, and then 50 kapag single entry. Kapag naman weekdays, 50 pesos, multiple entry na siya. Pero, check nyo rin po, no, yung mismong unit owner, kung magkano, just to make sure na updated yung price. Pero as of this recording, yun po yung pricing nila. So, yun nga, hinahanap namin dito sa basement yung slot na inassign sa amin ni unit owner. Sabi sa amin, ay dun daw kami sa C, slot C. And then, yun, dun kami sa tapat ng orange na kotse na yun. After namin mag-park, ayan nga, nag-register muna kami sa lobby, and then, pinakit na kami sa unit, and then, yung unit namin is Unit 1964. So, pagbukas nyo ng pinto na yan, ang bubungad sa inyo, syempre, normally, sa mga condo units, diba, ayan, yung kusina, and then yung sala. Sa sala nila, ayan, meron namang TV, na may free internet, and free nga pala yung Netflix, no? So, watch all you can. And then sa side, may two doors. One is for the shower room, and then the other one is the toilet. So, dun muna tayo sa shower. Yung shower nila, meron namang hot and cold. And then, ayan, spacious naman siya sa personal, no? Sa actual. Kasi yung husband ko is 5'7" or 5'8", pero may headroom pa siya above. So, kasya naman. So, yun. Hindi naman masikip. And then, dito naman tayo sa kabilang door, which is ito yung toilet nila. And, kompleto rin naman. Ayan, may shelf for your belongings. Kung meron kayong mga toiletries na extra na dala nyo, pwede nyo ipatong dyan. Or yung mga bihisan nyo. And then, may tissue, of course, provided na ni unit owner. And then, may bidet, may sink. And then, malakas yung water pressure, by the way. And then, may mirror. And then, apakalinis ng tiles nila. Ayan. Tapos, dito naman tayo sa kitchen. Quick look natin yung kitchen area. So, may mga cabinets. Sa loob ng cabinets, andyan dyan lahat ng mga kitchen utensils. Meron silang microwave. Meron silang ref. And of course, yan yung sink. May, rice cooker at induction cooker din sila. So, later, bubuksan natin yan kung ano yung, tingnan natin kung ano yung mga laman. Tapos, dito sa side na to, yung side table, pwede ka mag-work dyan. So, kung may laptop ka, nandiyan dyan, pwede mo dyan ilagay and do your work. Tapos, ito yung room, yung mismong kwarto. Okay, so ito ay, I think it's queen size na bed. And then, may pinaprovide na rin sila na towel, bath towel, and then pillows. Provide din nila. And then, curtains. Ayan, may aircon din siya. And then, of course, yung view. So, tingnan natin yung view. Tada! Apakaganda ng view dito, guys. Mountain ranges, green mountains. Ayan, sa baba yung mismong Tagaytay Santa Rosa Road or highway. Tapos, ito na yung Taal Lake. So, yung nakuha namin is facing Taal Lake. Ayan, napakaganda sa personal. Nakaka-relax po talaga. Kaya, ang sarap then mag-spend time with your family here kasi sobrang tahimik ng lugar din ng unit na napuntahan namin. Tapos, ayan, makita nyo yung Taal Lake. Tapos, ipakita ko naman sa inyo yung view kapag sunrise. Yan. Ito na yung sunrise. Ito, medyo may kataasan na yung araw kasi tinanghali po kami ng gising. So, siguro nagising kami mga around 6
30, mga ganaan. Pero sobrang sarap kasi ng tulog namin kasi napaka-relaxing talaga. Kasi ang lamig. Ang lamig din ng klima. Nakaka-rejuvenate. Ibang-iba talaga siya. Para ka rin nasa Baguio actually. And then, makikita nyo yan, yung skyline. Tapos, dun, yung sa top building yun, no, may view deck sila doon. Gawan ko yun ng separate video. Kung ano yung hitsura nung paligid kapag doon kayo, pag umakyat kayo doon. And then, eto yun naman yung view kapag gabi. No? Pakita ko sa inyo kung ano hitsura kapag gabi sa labas. Ayan. Nakakatuwa kasi pag gabi, makikita mo parang may mga Christmas lights, mga alitap-tap. Yan, may mga lights doon sa pitch black surroundings mo. And then sa baba makikita may mga kotse dumadaan. May mga ayan, mga ilaw ng building. At sa gabi, malamig din talaga yung hangin dito. Kasi may small balcony nga pala siya. Nakalimutan ko lang ibanggitin kanina nung sa maliwanag na video. Ang sarap tumambay doon kasi may maliit na table, tapos may chair. So, pwede kayo pika-pika, shot-shot, kung gusto nyo. Tapos, yun, banding-banding lang. And then, ang rate nga pala na nakuha namin, ito is for 2,052 pesos and 98 cents per night. Sulit na siya. So, ito, pakita ko sa inyo yung mga laman ng cabinets, no? So, ito, nandito nga yung mga kitchen utensils, and then yung electric pot, and then may mga pitchel, ayan. Andiyan dyan din yung mga mga can opener. May can opener si unit owner. Ito yung mga plates, mugs, andiyan din. So, kompleto actually sila. Mga bowl. Tapos, pwede kayo magluto, by the way. Pwede kayo magluto. Tapos, ito yung mga mga pangluto. Yan yung induction cooker, tsaka yung rice cooker, pwede kayo magsaing. Bili na lang kayo ng ng mga gagamitin yung ingredients. Tapos ito yung ref. Tapos ito nga pala yung pool, kasi may pool sila. And then, nung time namin is bumaba kami nung hapon and ang lamig ng tubig kasi wala silang heater, pero enjoy si Bagets. So, yun lang po. And then, abangan nyo po yung next video kasi papakita ko sa inyo yung view deck naman sa taas. Parang ang ganda mag-sightseeing doon. Abangan nyo po yon. Thank you so much po sa panonood.